ng ating tatahaking taon habang nag-aantabay po tayo. Tandaan po natin, kahit po sa mga sakaling makakapanood sa amin, isa po ang panghihikayat namin sa ministeryong ito. Tulad po nung napakinggan din yung pagpupuri, pagsamba sa mga kapatiran. In that's kind of worship, our kind of worship in holiness and truth. Yes, may kanya-kanya pong mga matatawag na kaparaanan. But yun po ang pinakang dinadala po namin dito. Yun po yung pinagagawa ni Lord. Isang ministeryong mamumuhay in His holiness and truth nga po. Again and again, every year, I would just like to echo, I hope hindi niyo nakakalimutan ang atin pong pinangahawakan, bakit tayo magkakasama pa rin po ngayong umaga. Patuloy sa lahat ng mga napakinggan natin, no? Kahit po doon kanina, ang ganda nun yung word na proclaim, that is indeed the very meaning of indicting, no? Pinoproclaim mo, umaapaw ang mga katotohanan na yon. Ano po? And likewise, in our vision po, ulitin ko lang, baka nakakalimutan niyo na po, paki-refresh lang po. Mas mabuti pa po yung aming apo. Kabisado niya yung mga, pwede niya makabisado di ba? Tayo kaya kabisado pa rin natin yung ating vision na pinagbubukluran. The Holy and True Christian Fellowship is what? Is committed to the call and command of God in a worldwide proclamation, and nararating na po natin yon sa kanyang kaparaanan, sa kabuuan po na ibang mga kapatiran, na sa iba't ibang lugar, naroon po ang isang uri ng pagpupuri at pagsamba sa isang tunay na Diyos. And yes, yung tatlong bagay po, wag lang natin kakalimutan. As we reach a lost world, yun nga po laging puso ni Pastor. Tatlong po yung tandaan natin. We are always united in His love, in keeping His word. So, hindi tayo puro love-love lang dito. We keep His word, kaya pag hindi kasama sa vision, nasasala. And kung talagang kailangan tanggalin ni Lord, tinatanggal ni Lord. And pangatlo, very clear po, and in perseverance, so hindi po pilitan, but kanya-kanya pong matatawag na pagpapagal to live a life worthy of the second coming of our Lord. As of now, world news, kung nanonood kayo, kung hindi naman, kung kayo yung parang ayaw nga, may biruan, yung iba, ang joke, kaya ayaw magpa-check up para hindi malaman ang karamdaman. Ganun po yun. Ang katotohanan po ng Diyos ay patuloy na nangyayari. And even today, can we bless the Lord? I know, tinignan lang po tayo lahat. Liban po yung iba talagang mga nasa tahanan, may mga karamdaman ngayon. Alam namin, kabahagi po namin kayo sa pagdiriwang ng umagang ito. Sama-sama po sa inyong mga lugar. I hope, ano man tong bagyo na ito, of course, tayo ay bahagi ng pananalangin, kapakanan, ng marami pa nga pong napapahamak, maligtas din po. And yun nga po, tayo, tignan niyo yung mga katatayuan natin ngayon. Kung i-compare tayo sa kalalagayan po ng iba ngayon na napapahamak. So today is much again and again, yung aspeto na yon, katotohanan ng vision, 1996, November 3, and ito po tayo on our 29th, tumatahak, nag-aantabay sa muling pagbabalik ng Panginoon, na ipahayag sa mga awit kanina. Ang aming panghikayat po, patuloy po tayo that we are continually with thee. Ayan po yung ating backdrop, supposed to be, pero nakakaligtaan po para nababasa nila yung ating tema sa taon na ito. And yun nga, I really commit, sama-sama tayo po sa Psalm 73:23.
liban dun sa iba pang mga pinangako doon, ng pangahawakan natin, mga awit, He is our strength. Lahat po nandun, no? Hindi naman kami nag-usap-usap po ng ito yung kantahin ninyo. Sila po ang naganda niyan. And ito po tayo sa lahat ng paraan niya na ipapatupad po sa ating ministeryo. So kasama nga po ng lahat ng aming pagbati sa kabuuan ng mga kapatiran, isang mapagpalang bagong taon po. I hope the Holy and True Christian Fellowship po ay naroon, is committed. Yun nga po, hindi committed ang utak, but is committed, ano po, dun sa pinagagawa ng Panginoon. So mula sa matatanda hanggang bagong henerasyon natin, paano natin sila palalakihin, mamumuhay ng may kabanalan at katotohanan. Oh yes, walang perfect ha. Pero yung paghikayat, kaya nga yan yung tema natin continually, hihikayatin po natin sila. Thank you sa mga ginaya ni Aya kanina. Ayan, may mga ginaya siya dyan sa harap Second time around, sinasamahan niya ako lumuhod. Dati mama niya yun lumuluhod. Diyan, mismo sa lugar na yan din. But, sabi nga, paano natin sila palalakihin habang nag-aantabay po tayo. So, sa inyo pong mga pamilya, katatayuan sa buhay, nakakatiyak po tayo that if we are continually lang po with the Lord, lahat po ng mga pinapangako doon sa kabuuan ng kanyang salita ay atin pong mapangahawakan. Na po, the heart is filled and overflowing with good things. Yan, nakaugnay po yan, ha? So, syempre, ang ating nakagawian sa kabuuan po ng aming pong mga kapatiran, we always lang po commit ang mga lingkod ng Panginoon sa ministeryong ito for a prayer, syempre. And napakaganda pong patuloy din nyo kaming nakikilala, lalo na yung mga baguhan. And I hope din po na naroon ang inyong panalangin para sa aming lahat. So, ongoing po sa katatayuan namin sa spiritual na matatawag. Kaya nga, ang guidelines po namin sa ministry ito, senior and qualified. Pag sinabing senior and qualified, hinihirang ka ng Diyos doon sa katatayuan na yun And then, mabait naman po ang Panginoon, patuloy siyang nagpapatupad ng mga dapat. Napatunayan namin yun sa kaparaanan ng Panginoon. Yun nga yung pinapahayag ng mga awit. So, yung mga awit din natin kanina, I hope makatotohanan. Yung mga nakita na natin na yan, makikita pa, angkinin po natin ang Diyos sa buhay natin. And I know, kayo mismo nagpapatotoo nun yung mga ginagawa po niya at gagawin pa sa ating mga buhay. No? Habang nag-aantabay po tayo. So, again, sa kabuuan po, structure, ayan, we have the Spiritual Church Council po. Siyempre, pinangungunahan lamang po ng inyong tagapangalaga, si Pastor Ed. And then, siyempre, as per the years, 29, naghihirang si Lord. Literally, nandoon yung katotohanan ng ministry, pinapatupad niya yung dapat. At alam niyo nga po yung puso ni Pastor, I'm trying my very best. Magamit pa po, kasi yun nga po yung puso namin Magamit pa, habang nag-aantabay pa po tayong lahat sa katuparan ng Panginoon, ang kanyang mga pinapangako, muling pagbabalik, at ang kanyang salita. So, liban kay Pastor Ed, step by step, we started out, 96, and here we go. Ito po kami patuloy, panalangin nyo kami mamayang hapon, kami din po ang mga gagamitin ni Lord humirang muli patuloy ng mga gagampan naman sa legal aspect natin mamayang hapon po para sa ating Board of Trustees
nagtataka po ako dun sa iba, bakit po wala daw silang ganito. Alam ko, kahit sa batas ng gobyerno, kailangan po tayo ay sumusunod. Na po? So, mamayang hapon, pray nyo kami, yung electorate, andyan po kami. So, tatawag na po ako, kami po yon. So, again, per seniority, hindi po dahil siya ay may bahay ko, nariyan